Parang ganun. In 2 days na nabuo namin, na complete namin yung choreography. Talagang tinutukan ni Kuya Jay yung choreography. Talagang pinag-isipan niya base sa mga, base sa creative directions ng team. So, sobrang solid. Especially ni Justin. Sa mga creative, yes. And then next, tsaka ayun pala yung dancers, grabe. Parang solid talaga. Napakabilis nila. Parang minanilang nila. Kaya medyo feeling ko na rin kami, na-inspire kami na aralin siya ng mabilis. Kasi sila, agad, like, perfect na agad nila. Tapos pag nakikita namin, sobrang ganda ng buong choreography. Kaya siguro na kami, parang na-inspire kami na kailangan bilisan din namin, galingan namin. Kaya sobrang solid talaga. Grabe yung teamwork na naramdaman ko. Sino pa ba? Ang mga people behind na tumulong sa amin, yung prod, yung mga camera shooters, yung mga outsource team na tumulong sa amin, sa mga food, mga drivers, mga securities. Grabe, sobrang daming dapat pasalamatan. Sino pa ba? Of course, Sony Music family. And of course, si Ian Asher and Terry Jong for letting us to collaborate with them. Sobrang solid talaga. Wala akong masabi. And 18! Grabe kayo. Parang last kita ko number 2 trending on music. Ang ginagawa nyo? Actually, kaya rin ako isa rin sa reason ba't ako napuyat. Kasi, hindi ko tinatry. I mean, nagsistream din talaga ako. Ini-stream ko yung music video. Tapos nagulat ako every time na nire-refresh ko. Bigla ang taas ng talon ng views. Parang sabi ko, grabe. Parang iba yung swimming ngayon ah. Bakit nga ba swimming yung term doon? So yun, isa rin sa reason ba't nga ako napuyat is todo stream, nagsistream din ako, tas todo check din ako. Tapos ang dami rin mga charts na nakikita ko sa Twitter na umaangat yung Moonlight, tas bukod sa Moonlight, umaangat din si Gento, umaangat si Pagtatag, umaangat si Pagsibol, umaangat si ganito ganyan. Sobrang saya, ang ganda na nangyayari. And thank you din sa mga gumagawa ng challenge sa TikTok. Yung Moonlight. Na. Gawin niyo po lahat ng mga challenges, pati yung mga ganun. Gawin niyo lahat. Ang dami ka pa nga din na mapasalamatan eh. Sobrang dami nangyayari. Parang ang bilis lumipas nung Asia Tour, yung Dubai, tsaka Japan. Parang nung isang araw lang nasa Dubai ako, tapos kahapon nasa Japan ako, tapos ngayon nandito na ako sa Pilipinas, nagbalik trabaho na ulit. Last day, nag-rehearse ako with Mr. C, with Sir Ryan Cayabyab. Nag-practice kami, nag-rehearse kami for the song na iperperform ko dun sa Gen Z. Ang nga pala sa mga pupunta po, see you po. Ipagdasal niyo po ako na sana maging maganda po yung performance ko dahil kinakabahan po talaga ako. But I'm so excited. Siyempre, once in a lifetime opportunity. Actually nga, nung unang beses na na-open sa akin tong project na to, yung mag-perform sa birthday concert ni Mr. C. Parang, may nanginig talaga ako ng slight. Nanginig ako ng, grabe, na yun? Parang Ryan Cayabyab na yun, Mr. C na yun. Parang napaka bigati naman nung parang event inquiry na umano sa akin. So, parang, sabi ko kahit sobrang busy, i-grab ko talaga yung opportunity. So, parang, tapos, sobrang busy nga nun kasi Asia Tour, may Dubai, may Japan, tas may shoot pa ng Moonlight. Parang, parang medyo nawala siya sa utak ko for a moment. Tapos, nung pagbalik nga namin, tapos pagbalik namin ng Pilipinas, kinabukasan,
may ano agad ako, meron akong session with Mr. C. Doon lang ulit sa akin nag-sync in na, my God, nga pala, ano pala to? Malupitan pala kayo, kailangan kong preparation. Medyo sa sobrang dami nang iniisip. Parang, akala ko tapos na, parang ganun. Akala ko after nung Japan tour, akala ko tapos na, hindi pa pala. Medyo na-relax ako, kaya medyo kinabahan din ako. Tapos nung na-meet ko pa lalo si Mr. C, sobrang kinabahan ako. Pero, grabe, sobrang bait ni Mr. C. Parang mawawala yung takot mo. As in, pagdating ko dun. Actually, hindi ko mo nakikwento kasi nag-video ako nun eh. So, baka, I don't know. But yes. Sobrang saya. Sobrang saya ng experience sa mga nangyayari. And sa mga mangyayari pa lang. And then, after nun, after ng May 11 with Mr. C, here comes the finale na sobrang excited din ako. May 18 and 19. Tapos, after naman ng May 18 and 19, next month, birth month ko na, June, magbe-birthday na ako. Pero kasabay nun, meron ding US tour with Kuya Eric Santos. Grabe. Good luck. But I'm so excited and yes, sobrang excited but sabi ko nga blessings. So, tuloy-tuloy lang and wala tayong hihindian hanggat kaya pa natin. Basta kailangan lang magpahinga. Tapos after ng tour with Kuya Eric Santos ng June, babalik naman ako ng July. And then pagbalik ng July, The Voice Kids naman. Lord, grabe, thank you Lord. Hindi ko talaga in-expect yung mga ganitong bagay, Lord. Sobrang blessing. Kung hindi talaga dahil sa SB19, hindi ko hindi mangyayari yung mga ganitong bagay. And of course, syempre, grabe rin kasi kayo yung support nyo Grabe. Kayo talaga yung blessing namin. Kayo yung blessing sa amin. Hindi ko alam ano mangyayari, to be honest, but I'm willing to, to experience everything. Kung ano man mangyari during everything na dapat mangyari, parang feeling ko i-absorb ko na lang siya. Kasi pag ngayon masyado kong inisip, baka mag-panic na ako deep inside. Baka mentally mag-panic. Pag inisip ko na lahat, tapos isipin ko na agad na baka ganito, ganyan. So, baka magkaroon ako baka matakot ako, ganun. Pero yung sabi nga nila, enjoy the process and trust the process lang. So, sa mga susunod na mga bagay na mangyayari, talagang i-enjoy ko talaga and bahala na. Kasi basta gagawin ko na yung best ko. Kung tama, huwag mag-overthink. Sobrang excited lang ako talaga. Medyo sad lang. Sinasabi ko nga lagi sa lagi ko sinasabi sa SB19. Parang, medyo nasasad ako for the tour. Kasi nga medyo 2 weeks, 3 weeks ata akong mawawala. Parang ganun. I mean, 3 weeks akong nasa ibang country. Tapos syempre, walang magiging ganap si SB19. But, nga pala, may mga solos din naman. So parang, magandang bagay rin siya. Kasi habang nasa tour, parang meron din silang mga solo engagement. So, ang nasabi ko lang naman, masaya sana kung buong SB19, no? Pero, well, baka siguro nasanay lang ako na pagkalalabas ako ng bansa, laging kasama ko sila. And this time, parang ako lang and management yung kasama or manager. So, baka nafe-feel ko lang na walang kabanding. But yeah, feeling ko naman mas nagiging masaya naman. Siguro iba lang yung feeling ko, iba lang yung company with my SB19 brothers. Kasi parang nasanay ako na every time na lalabas, lagi silang kasama. This time, it's only me and other artists, which I'm so excited naman to experience. Siyempre,
Eric Santos kasama mo sa tour. Grabe. Never ko nga ma-imagine na may kilala ako ng isang Eric Santos eh. Tapos makasama pa sa tour niya. Grabe. The best. Amazing. I cannot. Sobrang busy mo. Hindi ka ba makakapag solo? Hindi makakapag solo. Let's see about that. Sabi nga nila, 'di ba, kung para sa'yo, para sa'yo. Let's see. Yeah, let's see. Doon kagabi si Pablo. May event si Pablo kagabi. Sabi niya may mga kasama daw siyang halimaw. Halimaw ba ako? Baka nga. Apat na halimaw. Oo nga, kinuha kaming halimaw. Tinawag ko kasing Tarsier. Kasama mo pa rin ba si Ja? Wala na, umuwi na siya kagabi kasi sinundo na siya kasi nakauwi na sila tita from Japan. So, sinundo na siya. Kasi today rest day namin. Yung pala, today is our rest day. So, today dito lang sa bahay, maglilinis ng konti. After ko kumain siguro, maglilinis ng konti. Tas mamaya siguro mag-gym. Still, kamusta kayo ni Ken? Okay naman. Bakit? Di ba kami okay? Kayo, issue kayo Miss na namin si Naya. Tulog sila yun, no? Hindi ko naman pinagalitan si Jack kahapon. Sino ka sa SB19? Si Jayat po.